go. Hello po mga guys! Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating lulutuin po ngayon ay ang sinigang na kuhol sa santol. Ito po ang santol na ating gagamitin. Baka hindi nyo alam na santol ito. Yan. Yan po ang santol na ating gagamitin sa ating pagsisigang ng kuhol. Mga kananay, maganda pong balikan din natin minsan ang ating probinsyang pagkain na ating kinakain din noon para maipakilala din natin sa ating mga anak nang hindi po nila makalimutan din ang mga pagkaing orihinal. Yun po. Ito po yung kuhol na itim kasi dalawang klase po ng kuhol, yung emelda ba yung tawag doon? Yung malalaking kuhol na ang dami-dami sa palayan. Pero ito po ay ang itim na kuhol po. Yan po, binili ko po ito sa palengke, sa kilala ko po na galing doon po sa baba. Mga nanay, tignan po natin kung bumibili tayo ng kuhol kasi may mga kuhol na hindi maganda. May halong patay, yung mabaho na siya. Kaya tignan natin ang ating mga suki sa palengke kung kilala na natin ng matagal, na alam na natin na maganda yung binibintahan niya na kuhol, doon po tayo bibili, mga nanay, para masarap po ang ating kakainin na kuhol. Ngayon po mga nanay, kung kahit sinabi natin na kilala natin yung pinagbibilhan natin ng mga kuhol, hindi po tayo 100% na maganda talaga. Kaya importante po doon, hugasan natin ng mabuti, paulit-ulit, para matanggal yung mga lupa na nasa loob at ang mga dumi. Yun po mga nanay. At isa pong technique, sinabi nila na para malaman mo kung may patay, lagay mo daw po sa planggana na maraming tubig. At ito po nga ginawa ko po mga nanay. Ito po, kung titignan mo daw kung may patay, lalagyan mo yung planggana ng tubig. Kunwari, ito yung planggana, lalagyan mo ng puno ng tubig, tsaka mo ilubog itong kuhol. Kung sino daw po yung mga aapaw, yun po daw ang mga patay. Kaya yun, ayan ayan. Umapaw yung dalawa, yung mga iba, ayan, gumagalaw pa yung mga iba, buhay siya. Tignan nyo. Amo camera. Tignan nyo, ayan buhay na buhay sila. Ayan, umaapaw ko nga dito sa gilid. Pero yung nilagay ko kanina na tinanggal ko, patay na po yun, kaya umaapaw sila. Ayan ayan, tanggalin po yung mga umaapaw kasi mabaho yun. Patay na daw po yung nasa ibabaw. Pero yung nakalubog doon sa ilalim, yun po ang buhay. Yan po mga nanay. Tanggalin ko po yung dalawang patay. Yan. At ngayon, ang gagawin po natin nanay, pupukpukin po natin yung puwetan niya. Puwetan ng kuhol. Ayan po mga nanay. Igaganon lang po natin para masupsup natin mamaya para lalabas yung laman niya. Ayun po mga nanay, tignan nyo napukpok na siya. Huwag na tayong gagamit pa ng kutsilyo, kaya itak, para igaganon, baka madisgrasya pa yung kamay natin. Ganun po ang isang teknik ng pagpupukpok ng puwetan ng kuhol. Ayan. Gaganon natin. Hinugasan ko na po ito kanina, mga nanay. Ayan. Ayan, kung nahihirapan ka naman sa kutsara, ito, pwede mong gamitin. Hawak ng dahan-dahan lang para hindi ka masugat. Ipokpok mo ng ganyan. Mas maano pa siya, mas mabigat, mas madali. Ayan. Hawakan ng mabuti para hindi yung kamay natin ang mapukpok. Parang patay din yun. Hindi na pwede. Ayan. Malalaman mo din kung may patay o wala kasi magaan siya. Ayan po mga nanay. Iiwan ko daw po yung iba. Kasi gusto ng anak ko na pinapanood na ito pala ang kuhol. Mga nanay, tignan natin. Pakainin din natin yung mga anak natin ng mga
pagkain probinsya para hindi po sila naiignorante kung nakikikain sila sa mga kasama nila o kung may okasyon man silang pupuntahan, kailangan din natin ipakilala yung mga pagkaing kinakain din natin sa probinsya noon. Kahit nandito tayo sa syudad, kailangan din natin ipakilala yung mga pagkain na ating kinakain para hindi po sila maging ignorante po. Yan po mga nanay, ang paglilinis o pagpupukpok ng kuhol, ng puwetan ng kuhol. Ayan po, ngayon po nanay, magigisa na tayo. Gigisa na tayo. Lagyan natin ng mantika ang kalan. Ilagay natin pag mainit na ang kalan, lagay natin ang luya para lalabas yung katas niya. Yan. Tsaka, sunod yung sibuyas. Tsaka yung bawang. Nangangailangan po tayo dito, mga nanay, ng 4 na butil ng bawang. Tsaka isang katamtamang laki ng sibuyas at saka damihan natin ng luya kasi yun po ang importante kasi kailangan natin yung sabaw. Yun. Yan po. Ano na siya? Yun. Yan po mga nanay. Gisa natin para matusta siya ng konti. Yan. Yan po mga nanay. Sunod na po natin ilagay yung ating sitaw. 20 pesos po itong binili kong sitaw. Mga nanay, nagmura po ngayon ang sitaw. Kaya yun po ang naisip ko para malagyan din ng ating sinigang ng sitaw. 20 pesos po ito. Yan. Ilagay na po natin. Ay, lagay muna natin yung ating kamatis. Nangangailangan din tayo ng 2 piraso ng kamatis. Yan. Yan po, mga nanay. Saka, ilagay na natin itong ating sitaw. Mga nanay, sa pagsisigang po ng kuhol, unahin natin yung sitaw. Kasi, pagkakulo ng tubig mamaya nito, ng sabaw nito mamaya, mas madali pong maluto yung kuhol. Unlike po ng karne, ay pwede natin pagsama-samahin na yung mga gulay. Pag naluto na ng konti, yung karne, kasi mas matagal maluto yung karne. Pero ito, unahin natin kasi mas madaling maluto yung kuhol. At saka yung sitaw kasi, mas matigas siya ng konti. Kaya lutuin natin siya muna ng bahagya. Saka natin ilalagay yung kuhol. Yan po mga nanay. Lagyan po natin ng asin. Ilangan tayo ng 1 teaspoon. Dagdagan natin kung kulang ayon sa ating panlasa yung asin. Lagyan din natin siya ng paminta. Yan. Kung meron pa yung paminta powder, mas maigi kasi kakain ng bata, hindi nila makakain yung paminta. Yan. Yan. Isa pa pala mga nanay, itong gamit ko po na pangpaasim ay ang santol. 5 santol po ang nilaga ko dito. Inilaga ko po kanina ng 10 minuto
para kukunin yung sabaw niya na pangpaasim sa ating sinigang. Yan po mga nanay. Natural po ang ating sinigang. Parang nasa probinsya din tayo mga nanay. Ayan. Kahit nasa syudad, maging probinsya na din tayo minsan. Ayan. Sa panahon ngayon mga nanay na pandemya, kailangan din natin maging wais. Ayan. Minsan din, kain din tayo ng mga pagkain, kinakain din natin noon, hindi puro karne. Gaya ng sabi ko, para yung mga bata, alam nila yung mga pagkain, probinsya. Hindi sila nai-ignorante. Ayan po mga nanay, ilagay na natin yung ating pangpaasim na sabaw na galing sa santol. Ayan. Lagyan natin ng 3 tasa ng sabaw ng nilagang santol. Ayan po. Ayan. Lagyan na din natin ng konting seasoning. Ayan, para may lasa din ng konti yung ating sinigang. Hindi na natin, remember mga nanay, hindi natin ito ginamitan ng instant pangpaasim. Hindi talagang galing talaga sa probinsya. Uso po ngayon ang santol. Ang santol po ay pwedeng gamitin din sa sinigang na baboy. Yan. Uso ang santol ngayon at nagmura ang santol din. Yan. Kaya kailangan po alam natin ang mag-budget para makagawa tayo ng kahit simpleng ulam lang. Mahirap ngayon talaga mga nanay ngayong pandemya. Ayan, kumukulo na yung ating sabaw. Ilagay na natin ang ating kuhol. Kailangan po kulong-kulo ang tawag nito sabaw para maganda po ang pagkaluto ng kuhol. Be sure mga nanay na tanggalin natin yung mga hindi pwede sa ating kuhol para masarap yung ating sabaw. Walang amoy patay na kuhol. Tignan po natin kung luto na yung ating yan. Kaya po nanay, hinuli ko po yung itong pangpaasim kasi maasim ito, maaari niyang patigasin yung sitaw. Kaya niluto natin muna ang sitaw para malambot siya. Ayan. Ayan mga nanay, kulong-kulo na po yung ating sabaw. Ihulog na po natin ang ating kukol. Yun po mga nanay. Ganun po kasimple mga nanay. Yun. Itong gamit ko pala na kuhol ay 1 kilo. Ewan ko kung bakit mahal ang kuhol. Pumunta dito sa Baguio ay nagmahal. 80 pesos po ang 1 kilo nito. Pero pag nasa probinsya tayo, pinupulot lang po ito sa bukid, sa may palayan. Haluin na natin ng mabilis para magpantay po yung luto niya. Dahil sinigang, kailangan madami siyang sabaw. Dagdagan natin kasi sabaw lang to ng kanina, ng santol na ginawa kong pangpaasim sa ating
kuhol. Dagdagan po natin ang kanyang tubig. Ayan. Yan, para maging sinigang talaga. Kailangan ng sabaw dyan, kaya mas madami ang sabaw niya. Ito, nakikialam si Tinyang. Huwag ka munang mamaya. Bakit? Masarap ba yung sinigang natin? Oh, ayan, naaamoy na ni Tinyang. Mamaya, upo ka muna. Nakikialam si Tinyang eh. Gusto na niyang kumain. Ayan. Yan, mga nanay. Mga nanay, ayun po, pwedeng-pwede nyong gawin din ito sa inyong mga bahay. Ang kuhol po ay nandyan lang po sa palengke. Tignan po natin yung magandang kuhol. Yun po ang ating gagamitin. Ngayon, tikman natin ang ating sinigang kung may lasa, kung tama ba yung asin. Ang sarap mga nanay, ang sarap ng sabaw niya. Ang sarap ng sabaw na gamit itong santol. Promise mga nanay, tikman ninyo, subukan ninyo, ang sarap nito. Oh, kaya pala lumapit si Tinyang kanina. Gusto na niyang kumain. Dagdagan natin ng kunting pangpalasa at kunting asin. Yan mga nanay. Ang sarap pala nitong sinigang na kuhol sa santol. Yun po mga nanay. Ayan. Ayan po mga nanay. Pag ito luto na, titignan natin ang palatandaan kung ito'y luto na po mga nanay. Nagbuka yung, ano bang tawag natin dito, bungangan niya. Ayan, nagbuka na po siya. Pwede na po nating hanguin. Kung nagbuka na silang lahat. Ayan, kaya dapat lang talagang kulong-kulo yung tubig para walang maiiwan na hindi bumuka. Ayan. Hintayin pa natin ng konti. Natin hanguin. Gaya ng sabi ko, mas madaling maluto yung kuhol sa kaysa sa karne. Kung sa pagluluto ng sinigang. Ayan, kulong-kulo na po mga nanay. Pwede na po nating hanguin. Ayan, baba po muna natin ito. Sarap. Yan po mga nanay, kulong-kulo na po siya. Pwede na po natin siyang hanguin. Huwag nating i-overcook kasi baka wala pong matira naman. Ayan po mga nanay, pwede na po nating patayin. Ayan. Ayan. Ang sarap talaga. Ayan na po. Maglagay na po tayo sa ating Ayan, natural na natural po ito, nanay. Organiko po ito. Pwede po tayo dito sa mga health conscious na mga nanay dyan. Ito po ang ating kainin. Ayan po mga nanay. Ito na po ang ating nalutong sinigang na kuhol sa santol. Yan po mga nanay. Yan. Yan po. Ang sarap. Promise. Tikman nyo. Pwede na rin nyo siyang lagyan ng ganyan. Ang garnishing po siya. Ayan. Yan po. Lagay ko dito yung Tsaka nga pala mga nanay, ito optional po pero pwede nyo rin siyang lagyan ng sili kung gusto nyo. Pero sa mga bata, may mga bata, wag na kung hindi nila kayanin yung sili. Pero kung kayanin nila yung sili, lagyan ng kunting sili, pampasarap sa ating sinigang. Yan po mga nanay. Yan po mga nanay, maraming salamat ulit. At sana nakabahagi na naman tayo ng simpleng recipe
ng ating probinsya na pwedeng-pwede dito sa ating syudad. Kasi yung mga ingredients, nandyan lang po sa ating palengke. Yan po mga nanay at maraming salamat po sa inyong panunood. Sa susunod ulit, gagawa tayo ng laing na may itag. Yun po mga nanay. Bye-bye!